guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit na-terminate ang mga OFW dito sa Hong Kong? Ito yung mga main na the reason kung bakit na-terminate sila. So hindi ko alam paano ako pumorma para makapag-vlog ako. Ayan, so first is yung bata. Guys, yung mga bata dito sa Hong Kong is sinungaling. Kapag ayaw ng bata, walang magagawa yung mga amo. So, yun yung pinaka, din talaga, reason kung bakit na-terminate. Kasi kaya nga sila kumuha ng katulong para merong mag-alaga sa anak nila kasi nagtatrabaho sila. Kaya, pinaka talaga is yung bata. Pag sinabi ng bata na ayaw ko dyan, kahit anong pilit mo, bibigyan ka nila ng 1 buwan, 2 buwan, tignan nila kung magbago yung bata, kung yung pakikisama ng bata is okay. Pero pag hindi, papalitan ka talaga nila. And mostly, lahat ng is kapag nagsinungaling yung bata or nasaktan mo yung bata, ayan yung mga reason. Kapag nagsumbong yung bata sa nanay or kahit sino na sinaktan mo siya, yan yung mga pinaka top 1 talaga na ma-terminate ka. Yan yung nangyari ngayon sa nakausap namin kanina na katulong na terminate siya kagahapon. On the spot terminate. Buti na lang on the spot kasi nga meron siyang nakuhang 4,000 ganun. 2 months pa lang siya. 4,990, di ba? Kasi 2 months pa lang. So, buti na lang na on the spot siya. At least may 14 days pa siya maghanap. And then, yung kasama ko ng subscriber, meron siyang kakilala na may agency sa Macau. Kung gusto niya doon, binigay ng subscriber ko ata yung number. So, sila yung nag-usap kasi wala akong idea about sa Macau. So, ayun. Pangalawa is yung utang sa bangko. Ayan yung pinaka din talaga kapag yung may utang ka sa bangko at yung info ng amo mo, phone number, ganyan, binigay mo, and ngayon hindi ka nakapagbayad, and ginangarag ngayon ng mga collector yung amo mo, tinatawagan, or di kaya pinapadala na sulat sa bahay, nagdo-doorbell, pinupuntahan, yan yung pinaka-reason din kung bakit na-terminate yung mga katulong dito sa Hong Kong, yung sa utang. Kaya minsan, pag bago ka pa lang, sinasabihan ka talaga nila na kung gusto mong mangutang, sabihin mo sa amin, ganyan, papahiramin ka namin kasi ayaw nila nang ginangarag. Pero guys, tayo kasi mga Pilipino, sanay tayo sa utang. Kahit naman yung mga Chinese, may mga utang naman yan. Yung amo ko, milyon-milyon yung utang ng mga yan eh. Nagfi-feeling mayaman lang yung mga yan, pero ang laki ng binabayaran every month. Marites lang. Totoo, nakikita ko. So, may mga utang din naman tayo nga, barya-barya lang yung utang natin. Sa kanila, milyon kung mag-utang yung mga yan. So, yan yung reason. Yung iba is marami ng mga collector kasi dito sa Hong Kong pwede kang mangutang hanggang 3 bangko basta hindi lang yan magka-sister. Yung public tsaka HS, isang company lang yan sila. So kung nakautang ka na sa HS ay public tsaka prime. Kung nakautang ka na sa prime, hindi ka na pwede sa public. Ganun yan. Yung HS naman, meron din naman siyang mga ka-team up na ibang kaya kapag umutang ka na dito sa kabila, hindi ka na pwedeng umutang. So ganun yung mga kaya alamin nyo kung ano yung ka-sister company ng mga nyo, bangko nyo para sa iba, magkautang kayo. So, ganun. Pero guys, tama na yung 1 o 2 bangko na maliliit lang or alam nyo yung kaya nyong bayaran kaysa sa ma-stress kayo. Kasi nga, guguluhin at guguluhin talaga kayo. Maraming mga OFW dito sa Hong Kong ang nagpapakamatay, tumatalon dahil nga sa utang na hindi na mabayad-bayaran. Meron pa akong nakita nung nakaraan na nalulong siya sa sugal. Hindi ko alam anong sugal, kung scatter yun o Hindi ko alam kasi nag-try ako mag-scatter. Hindi naman pwede dito sa Hong Kong mag-scatter ng ganyan. Hindi. Nag-try ako, natalo ako 100. So, hindi ko sineryoso yung mga online games, ganyan. Pero may iba na nalulong. Yung isa is nalulong siya and ngayon ang dami niya nang inuutangan. Tas lahat, parang hindi niya na alam kung kaya niya pa yung magbayad. So, gusto niya na lang gawin, solusyonan yung nangyari sa buhay niya kasi puro failure. Kasi nga dahil sa utang, gusto niya na lang magpakamatay. Ayun. Nangyari yan sa akin, nalulong ako sa 3D, sa Lotto. Kung alam niyo yan, magaling ako dyan dati. So, nakakapanalo ako dyan and magaling ako mag-compute dyan. Najowa ko nga yung isang taga-compute ng 3D na yan sa Lotto kasi nga parati din yun siyang tumatama halos sa kada araw, 2 number sa niya, parang prediction niya yung nakukuha. So ngayon parang gusto kong juwain para manalo din ako. Umabot ako sa ganong punto na na-depress, alam mo yung nabaliw na ako na kahit yung alam mo yung mga tirador ng mga 3D na grabe kong makapanalo, ginujowa ako para manalo ako. Ganun ako kadesperado dati.
last 2021, 2022. So, umabot sa halos kada, kasi tatlong tatlong beses kang tumaya sa isang araw ng 3D kasi tatlong beses lumalabas yung number. Nangyari yon kasi unang beses pa, 10 lang yung tinataya ko sa isang araw. Meron ako mini-maintain na number, yung 119. So, mini-maintain ko siya. Tapos, isang gabi, pa-birthday na ako noon. So, isang gabi, sabi ko, August 1 ako nagsimula. And August 14, birthday ko. Sabi ko sa sarili ko, pagdating ng 14, tapos hindi pa ako manalo, titigil ko na to. Sabi ko ganun. And then always ako nagpipray kay God. Sabi ko, God, papanalunin mo naman ako. Kasi nung time na yon, yung pasok ko sa trabaho is sa 1 month, 2 weeks lang yung pasok ko. Yung 2 weeks pahinga yung day off sa bahay. Sabi ko, God, papanalunin mo naman ako para meron akong pang birthday. Sabi ko ganun. Tapos isang gabi, nanaginip ako guys. Totoo yan, promise, mamatay ako. Nanaginip ako na, sabi, ewan ko, bakit kausap ko si God? Sabi niya sa akin, tayaan ko daw yung 119. Tinanong ko pa siya kung magkano itataya ko. Sabi niya 100. So, sinulat ko yun sa cellphone ko, nagising ako. Nilagay ko doon, 119, tapos 100. Sinabi niya kung kailan ko tatayaan, alas 5 ng hapon, kasi merong labas ng 2 p.m., merong labas ng 5 p.m., merong labas ng, nakalimutan ko yung isa, 7 p.m. ba or 9 p.m. Nakalimutan ko na yung last na labas, 7 p.m. ata. So, yan yung labas ng ng 3D. So, sabi niya, alas 5 ko daw itayaan. So, pagkagising ko talaga sa umaga, sinabihan ko yung kaibigan ko sa Cebu na nagpapataya. Sabi ko, pataya ako 119, pero alas 5 pa yan na draw. Tinayaan ko na. Kakagising ko, alas 10 ako nagising. Tinayaan ko kaagad. So, nag-send ako ng 70 pesos sa kanya. Sabi ko, sa alas 5 mo yan itaya. So, yun na pauna. Tapos, sabi ko, mamaya ko na isunod yung iba kasi nga, hindi ko pa alam kung anong labas ng alas 2. Baka mamaya lumabas na ng alas 2. Edi sayang yung yung taya ko. So 70 muna. Tapos alas 2 yung lumabas 109. Promise, 109. August 12 yan siya nangyari. 2022 ata 2021. 2021 August 12 yan nangyari. Hindi ko makakalimutan. So alas 2, 109 yung lumabas. Parang, hay, ano ba yan? Bakit pa ako tumaya ng 119? Ilumabas na nga 109, isa lang yung mali ko. So parang nawalan ako ng gana, kaya yung 70, tinaya pa din, pero hindi na ako dumagdag. Sinabihan ko na lang yung mga kaibigan ko, tumaya kayo ng 119, mamayang alas 5. Inaya ko sila, kaya yung isa tumaya ng 10 piso, yung isa 20, yung isa 10. So tatlo yung nakasama. Tapos yung isa ding kaibigan ko, na-maintain niya din yung number na yun, tumaya sila 50 pesos. So, pagdating ng alas 5, hindi ko na ini-expect na manalo pa ako kasi nga, wala na eh. Lumabas na yung 109 ng alas 2, so 119 yung sa akin. Pagdating ng alas 5, pagkalabas talaga, 119, tinawagan ako ng kaibigan ko, be, target, ano ba tawag no? Nakalimutan ko na talaga. Basta yung tamang-tama talaga, kasi may isa niyan, rumble yung tawag eh. Pero yung, ayun talaga, target talaga siya, 119. Ay puta, nanalo ako ng 28,000 kasi nga, doble pa. May taya ako na 70 yung target ko, tapos 10 yung rumble ko. So, yung 10 is nadoble yon kasi nga, yung 11, siya, dobling number. So, doble yung panalo ko noon. Tapos, kaya 28,000 mahigit. Tapos, yung mga kaibigan ko na sinama ko na tumaya, sayang-saya din sila. Ang dami naming pera ng time na yon. So, doon ako nabaliw. Kasi nga, nanalo ako ng malaki. So, always na ako pumupunta dun sa group ng mga nag-aano ng 3D, ng sweatres. Tapos, nanalo uli ako. Ako na lang yung gumawa nag-compute ako. Nanalo ako target uli. Tapos, nabuang na ako. Alam mo yung, alas 2, tumataya ako 1,000. Alas 5, tumataya ako 1,000 uli. Alas 7, ganun. As in, nabaliw ako, tas umutang ako. Kaya napunta din ako dito sa Hong Kong. Kasi nga, gusto ko ng kasi parang walang nangyari sa buhay ko dun. Kasi yung sahod ko lahat-lahat, napunta doon sa sugal ko. Kaya yung babae na nag-post talaga, naiintindihan ko siya kasi naranasan ko yung mabaliw sa Tumigil lang ako nung nabagyuhan kami sa Negros kung saan naubos lahat ng meron ako. Yung yung tindahan, mga ari-arian namin, wasak lahat as in. So maraming patay nun sa amin. Kaya nung time na yon,
wala akong mahugot na pera kasi wala akong ipon, nalulong ako sa sugal. So, yun yung time na parang nagising ako. Sabi ko, tama na to. Tumigil ako hanggang ngayon, hindi na ako sumali sa sugal. Alam mo yung may umaaya sa akin na mag-scatter, ganyan, may libre na ganito, may libre na ganyan, 250, ganyan. So, nag-try ako, 100 lang, pero hindi na yung katulad dati na, ay, babawiin ko yung 100 kong talo. Kasi guys, the more na bumabawi ka, the more na natatalo ka ng natatalo. So, next na kung bakit na-terminate yung mga marites na naman ako. Kung bakit na-terminate ang mga katulong is pagiging matanong. Alam niyo yung kapag mga importanteng buhay ng amo, wag niyong tinatanong kung saan sila nagtatrabaho, anong ginagawa nila, ganyan. So, wag niyong tinatanong yan kasi yung iba nagiging alarming yan sa kanila. Kapag matanong ka tapos bago ka pa lang, feeling close ka, pero yung totoo, ayaw ng mga amo niyan. Kasi feeling nila, inaalam mo yung mga totoong buhay nila para meron kang mamaya may alam mo yun, wala nang tiwala guys, maraming mga manloloko dito, kaya yung mga amo hindi na nagtitiwala, kaya wag kayong matanong sa personal na buhay nila. Ako kahit ni minsan hindi ko tinanong kung anong trabaho ng amo ko, nakikita ko lang yan sa mga papel-papel na dumating, ganyan, sa notebook ng bata, may nakalagay doon ng info nilang mag-asawa. So, alam ko na walang trabaho yung amo kong babae, tas yung lalaki, ganito yung trabaho. So, yun yung kung paano. Next is magnakaw. Dito sa Hong Kong, always silang ayaw na talaga nila na magnanakaw. Halos dito sa Hong Kong, walang Hong Kong people, konti lang yung magnanakaw, parang wala nga eh. Mga wallet nga sa daan, ang kakapal pa. Nakita namin doon sa may Chongwan. Ayan, ang kapal, ganito kakapal yung wallet, puno ng pera, tapos mga card. Pero walang kumuha, walang nag-interest kasi doon na area puro mga Chinese yung dumadaan. So, pinicturean ko lang kasi nga hindi rin akin. Natatakot din ako kasi nakakatakot dito guys, maraming CCTV. Kaya wag nyong balaking magnakaw dito sa mga daan-daan kasi grabe nakakatakot magnakaw dito. Hindi katulad sa Pinas na pwede kang makalusot, dito hindi ka pwedeng makalusot. Sa Pinas maraming nakakalusot na magnanakaw, ganyan. Dito ganun kahigpit yung mga police nila and ganun sila ka-organize. May mga hidden CCTV. So, magnakaw, magsinungaling, ayaw din yan nila. Kasi nga, pero sila nagsisinungaling din. Amo ko nahuli ko nagsisinungaling. So, medyo excuse yan. Pero kapag nahuli ka talaga, tas ginawa mong kalokohan, tas nagsinungaling ka, kasi kapatid ng magnanakaw, sinungaling talaga. So, isa yan. Next is, paano pa ba? Nakalimutan ko na yung isa. Sabihin na lang natin itong isa is yung magdesisyon ka nang hindi mo inaano yung amo mo, kinokonsult. So, every time na magdesisyon ka, tanungin mo muna. Halimbawa, maitapon kang gamit, tanungin mo muna yung amo ko. Nung nakaraan, may box kami dito ng ilaw. And sabi ng amo kong lalaki, tinanong ko siya kung itapon. Sabi niya, palipasin pa daw yung 1 week bago itapon. So, ngayon, buti na lang hindi ko tinapon kasi ginagamit ko din katulad ngayon may box dito. Pinapatong ko yung cellphone ko sa box para maganda yung background ko kasi dati hindi. So, buti na lang hindi ko tinapon kasi may pakinabang. Biglang ayaw ng amo kong babae sa ilaw kasi parang dilaw, parang patay daw. So, pinapalitan niya. Buti na lang yung karton, hindi ko tinapon. Sabi ko, muntik ko pa naman yung itapon kasi sabi ni sir, 1 linggo lang, pwede na itapon. Sabi niya, ay, buti na lang hindi mo tinapon. Huwag mo talagang gagawin yan. So, yan. Yan yung mga wag nyong gagawin. Next is, magpaalam muna kayo kapag meron kayong kakainin kasi nga yung iba is ayaw nila nang nangingialam kayo sa mga gamit nila. So kapag kaya nga may CCTV sa kusina para diyan sa pagkain nila na pilit nilang na kinakain daw natin.